Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay, magandang umaga lungsod ng Olongapo. Panibagong araw ng pagbabalita mula sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. Kami ang inyong Pulis Gapo ngayong umaga. Ako po si Patrolwoman Janissa B. Naris. At ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Araw ng Huwebes ngayon, partner. Ngayon, today is July 30, 2026. Nako, malapit nang matapos ang buwan ng July. So, yung ating PCR month malapit nang matapos at bukas po ang amin pong culminating activities. Tama yun, partner, ano? Yes, partner. Ayan, katuwang ang Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko bilang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon. Welcome po sa ating programang Pinalakas Online para sa ating mga kababayang Olongapenyo. Sama-sama tayo para sa Balitang Pulis Gapo. Muli po, good morning, no? Good morning, partner. Kamusta ka? Maulan, no? Maulan ngayon, ano? Hindi pa maulan, no? Maaraw. Parang maaraw naman, partner. Ayun, medyo makulimlim, ayan, ano? Pero, ganun pa man po, no? Sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga ka-okay, lalong-lalo na sa ating mga kaibigang namamasada, sa ating mga tricycle driver, konting ingat, inom ng maraming tubig, at magbaon pa rin po tayo na mapananggalang sa ulan. Partner, marami tayong naging kaganapan kahapon. Is na dyan ang sinagawang lecture sa Subic Bay College Incorporated o SBCI. Ayan, tama, partner, no? Maraming salamat po sa pamunuan ng Subic Bay College Incorporated or the SBCI, lalong-lalo na po kay Dr. Agnes Raquel Mendones, ang Direktor ng Student Affairs and Services. Ganon din po ang kanilang School President at CEO na si Dr. Fernando Julian. Muli po, maraming salamat po sa pagkakataon at oportunidad na kami po ay ma-invite para mag-lecture and symposium. Partner, kasama ka doon kahapon, di ba? Yes, partner. Taga-picture ako kahapon eh. Ayun. Partner, sabay-sabay din nating batiin at i-congratulate ang ating mga bagong promoted personnel kahapon. Ayan, tama, partner. No, kahapon nga pala ay nagkaroon ng ating simultaneous oath-taking and pinning of ranks for the second level promotion. Unahin ko na dyan ang ating kasama sa City Community Affairs and Development Unit, si Police Master Sergeant Jasmine Plamiano Huerta. Siyempre po ang pangalawa dyan, si Police Master Sergeant Beverly Joy Malubay, ang iyong dating Chief PCR, no? Yes, partner. Ayan, batiin natin siya. Magandang umaga at congratulations. Siyempre, hindi mawawala dyan si Police Lieutenant Maria Bella Paragas, si Ma'am Bel, Lieutenant from Police Executive Master Sergeant to Police Lieutenant. Ganon din po si Police Lieutenant Nicasio Cabalbal. Ayan, mga promoted dyan. At ganun din po si Police Major Alan Rios. Ayan, ang dati po namin siyang deputy sa may Police Station 6. Congratulations po sa inyong lahat. Maliban dyan, partner, narayan pa rin ang pag-celebrate ng ating Police Community Relations Month o PCR Month. Sa pagtatapos ng ating buwan, naging successful ang ating mga activity. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at pakikiisa sa Olongapo City Police Office. Tama ka dyan, partner, no? Alinsunod po yan sa Presidential Proclamation number 764. Siyempre, hinikayat natin ang lahat ng ating mga ka-okay ang kanilang active participation, lalong-lalo na po sa ating programa for crime prevention and public safety. Sa pamamagitan po ng ating mga aktibidad, kagaya na lamang po ng mga symposium, ng ating dialogues, ng ating outreach programs at information drives, pinatitibay natin ang tiwala at kooperasyon sa pagitan po ng kapulisan at publiko. Happy Thursday, everyone! Samahan niyo kami sa loob ng isang oras ng pagbabalita at patuloy na sumabaybay sa aming programa. Kalakip ang temang sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Isang panawagan para sa mas matibay na ugnayan tungo sa pangmatagalang at
matibay na kapayapaan, kaligtasan at nation building. Mula sa aming programang Balitang Pulis Gapo at sa himpilan ng 97.5, isang pagpupugay sa ating mga kapulisan at sa lahat ng nagsusulong ng ugnayang pangkomunidad at umaalalay sa ating mga adhikain. That's right, no? Kaisa ng bawat Olongapeño at ng mamamayang Pilipino, sama-sama po tayo sa pagtaguyod ng ating mga adhika ay makapagbigay ng impormasyon upang maging tulay na mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo po sa isang ligtas na Olongapo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa para po sa isang ligtas, maayos at mapayapang bansa. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong mga kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Tama ka dyan, partner. No? Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan po sa pagpapatupad ng aming peace and order sa ating lungsod. Sa pamamagitan na po yan ng ating mga PNP activities. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Katuwang ang himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating programa para sa pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Maliban dyan, partner, abangan din po natin ang pagbibigay namin ng mga safety tips na naglalayong mapanatiling kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. Tama, partner, at sa ating pagpapatuloy ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. Sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Unido S. Maniago Jr. at sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez at ng aming Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagpapatuloy mga ka-okay ang ating datos ng ating weekly accomplishment report mula po yan noong July 20 hanggang July 26 ngayong taong 2026 bilang bahagi po ng aming previous week. Sa kabuuan, merong 12 total arrested ang Olongapo City Police Office. Siyempre sa pauunayan ng aming City Director, Police Colonel Maniago Jr. Mula po yan sa isinagawang magkakahiwalay na anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 3 drug personalities po ang naaresto ng Olongapo City Police Office. Mula po yan sa matagumpay na sinagawang 2 anti-illegal drug operations dito sa ating lungsod at pagkakakumpiska po yan ng 35.98 grams ng shabu na may kabuuang halaga na 244,698 pesos. Kaugnay nito, 2 hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ng Olongapo City Police Office sa Barangay New Asinan. Ayon sa ulat, bandang 5:10 ng hapon noong July 26, 2026, nagsagawa ng anti-illegal drug operation ang mga operatiba sa tabi ng Alba Street sa Barangay New Asinan, Olongapo City. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng 2 suspect na kapwa kabilang umano sa street-level individuals o SLI. Nakumpiska sa operasyon ang 4 na heat seal plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 24.84 grams at may tinatayang standard drug price na 176,800 pesos. Narecover din ng mga operatiba ang isang 500 pisong marked money na ginamit sa bypass operation at isa pang 500 pisong perang pinaniniwalaang may kaugnayan sa ilegal na bentahan ng droga. Dinala ang mga naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng City Drug Enforcement Unit para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002.
Maliban dyan, partner, no, isang hinihinalang high value individual or HBI sa illegal na droga ang naaresto ng mga operatiba ng Police Station 1 Drug Enforcement Unit ng Olongapo City Police Office sa kanilang isinagawang bypass operation sa may barangay Calaclan. Base po sa report, dakong 8:10 ng gabi noong July 22, 2026, nagsagawa ng anti-illegal drug operations ang operatiba sa Purok 6, Bantay Bayan, Barangay Calaclan, Olongapo City. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaresto ng isang suspect na kabilang umano sa listahan ng high-value individuals at isa sa mga prioridad na target ng Philippine National Police sa kampanya laban sa illegal na droga. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman po ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na higit kumulang na 14.78 grams at may tinatayang standard drug price na 100,504 pesos. Na-recover din po sa operasyon ang 500 pisong mark money na ginamit sa isinagawang bypass operation. Matapos pang operasyon, dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Police Station 1 para sa kaukulang dokumentasyon at pagsampa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman pong nananawagan ng Olongapo City Police Office sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa illegal na droga. Marami pa tayong babalita, partner, no? Magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy ng accomplishment on wanted persons, matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Dionido Maniago Jr., City Director, ang 7 wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa ng Police Gapo sa loob ng isang linggo. Kaugnay nito, isang wanted person ang naaresto ng mga operatiba ng Olongapo City Police Office sa isinagawang warrant operation sa Barangay Mabayuan, Olongapo City. Based sa report, dakong 9:20 ng gabi noong July 20, 2026, matagumpay na naaresto ng tracker team ng Police Station 4, katuwang ang City Intelligence Unit, ang akusado sa Mercury Street, Barangay Mabayuan. Ang pagkakaaresto ay sinagawa sa bisa ng isang alias warrant of arrest kaugnay ng kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang naturang warrant ay inisyo ng Regional Trial Court, Branch 73, Olongapo City, na may inirekomendang piyansa na 24,000 para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang akusado sa kustodiya ng Police Station 4 ng Olongapo City Police Office at ihaharap sa kinauukulang hukuman para sa kaukulang legal na proseso. Ayon kay Police Colonel Maniago Jr., ang magkakahiwalay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na individual at nagpapatunay sa patuloy ng pagsisikap ng kapulisan na maihatid sa hustisya ang mga taong may kinakaharap na kaso. Para naman po sa ating kampanya kontra illegal gambling, 2 individual ang naaresto ng mga tauhan ng Police Station 2 ng Olongapo City Police Office matapos maaktuhan sa umano'y illegal na pagsusugal sa may barangay West Tapinak. Base sa report, bandang 6:45 ng gabi noong July 21, 2026, nagsasagawa ng mobile patrol ang mga pulis sa kanilang area of responsibility ng kanilang mamataan ang isang nagpapatuloy na laro ng illegal na sugal na Cara Cruz sa kahabaan po yan ng 3rd Street, Barangay West Tapinak. Agad na naaresto ng mga operatiba ang 2 suspect na umano'y sangkot sa naturang illegal na gawain. Nakumpiska sa lugar ang 3 1 peso coin na ginamit bilang pangara at perang pinaniniwalang pustahan na nagkakahalaga ng 580 pesos sa iba't ibang denominasyon. Dinala ang mga naarestong individual at mga nakumpiskang ebidensya sa Police Station 2 para sa kaukulang dokumentasyon at pagsampa ng kasong paglabag.
sa Presidential Decree number 1602 o ang batas laban sa iligal na pagsusugal. Patuloy naman pong pinaalahanan ng Olongapo City Police Office ang mga publiko na iwasan ang anumang uri ng iligal na sugal at makiisa sa kampanya ng kapulisan laban sa mga gawaing lumalabag sa batas upang mapanatili po natin ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Para naman sa ating karagdagang balita, isang Child in Conflict with the Law o CICL ang nasangkot sa isang insidente ng paglabag sa Republic Act No. 9165 matapos makumpiskahan ng hinihinalang drug paraphernalia sa loob ng isang paaralan sa Olongapo City. Ayon sa ulat, dakong 1:30 ng hapon noong July 2022-2026, nagsasagawa ng regular na body search at bag inspection ang security personnel sa isang pampublikong paaralan sa lungsod bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran sa paaralan. Sa isinagawang inspeksyon, natagpuan sa pag-iingat ng isang 17 years old na estudyante ang isang glass tube pipe na may hinihinalang residue ng marijuana. Agad na pinaalam ang insidente sa Police Station 3 ng Olongapo City Police Office na nagsagawa ng kaukulang investigasyon at dokumentasyon alinsunod sa mga umiiral na batas at mga alituntunin sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa mga menor de edad. Isinagawa rin ang inventaryo ng nakumpiskang ebidensya sa presensya ng guardian ng bata, kinatawan ng City Social Welfare and Development Office, mga opisyal ng barangay at media witness, alinsunod sa itinakdang legal na proseso. Muling ipinapaalahanan ng Olongapo City Police Office ang mga magulang, guro at buong komunidad na magtulungan sa paggabay sa mga kabataan upang maiwasan ang mga pagkakasangkot sa pinagbabawal na droga at iba pang gawaing labag sa batas. Samantala, isang dating miyembro naman po ng Revolusyonaryong Hukbong Bayan or RHB ang voluntaryong sumuko sa otoridad at isinuko rin ang isang baril at pampasabog dito sa ating lungsod ng Olongapo. Base sa report po, dakong 4:00 ng hapon noong July 20, 2026, isinagawa ang voluntary surrender sa may Camp Cabal sa may Barangay Barreto sa pamamagitan po yan ng magkasanib na operasyon ng Olongapo City Mobile Force Company, ng City Intelligence Unit at iba pang intelligence unit ng Philippine National Police. Kasama na rin dyan ang National Intelligence Coordinating Agency ng Philippine Army at iba pang operating units. Sa isinagawang turnover, isinuko ng dating rebelde ang isang improvised caliber 22 rifle at isang 40mm cartridge. Ang naturang aktibidad ay bahagi po ng pagpapatuloy na programa ng pamahalaan na hikayatin ang mga dating miyembro ng armadong grupo na magbalik loob at mamuhay ng mapayapa sa ilalim ng batas. Bilang bahagi po ng ating reintegration efforts, pinagkaloob ang sumuko ng paunang tulong pinansyal at grocery items grocery assistance matapos po ang dokumentasyon at tactical interview na kung saan po siya ay pinayagang makauwi. Ayon po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, ang voluntaryong pagsuko ay patunay na patuloy na tagumpay ng pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa komunidad at ang kanilang kampanya tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa lungsod at sa buong rehiyon. Maliban dyan, partner, 2 individual ang naaresto matapos makumpiskahan ng mga hinihinalang iligal na sigarilyo sa isang anti-criminality checkpoint sa Olongapo City. Ayon sa ulat, dakong 2:10 ng madaling araw noong July 28, 2026, nagsasagawa ng anti-criminality checkpoint ang mga tauhan ng Olongapo City Mobile Force Company sa Bangal Control Point sa Barangay New Cabalan, Olongapo City ng kanilang parahin ng isang Toyota Vios. Sa isinagawang visual inspection, napansin ng mga operatiba ang ilang kahon ng mga sigarilyong may mga brand na Concord at Modern na pinaniwalaang walang kaukulang buwis. Dahil dito, agad na inaresto ang 2 sakay ng sasakyan at nakumpiska ang 5 master case ng mga hinihinalang iligal na sigarilyo na may tinatayang kabuuang halaga na 200,000. Dinala ang mga suspect at mga nakumpiskang
ebidensya sa Police Station 4 ng Olongapo City Police Office para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 263A ng National Internal Revenue Code of 1997. Patuloy namang pinapaalahanan ng Olongapo City Police Office ang publiko na umiwas sa pagbebenta, pagbili at pamamahagi ng mga produktong walang kaukulang buwis. Dahil dito ay ang paglabag sa batas at nakaapekto sa kita ng pamahalaan. Ay, tama yan, partner. No? Marami pa tayong ibabalita, lalo na sa ating community engagement. Magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Ayan, kakatapos lang ng ating mga accomplishment report, partner. No? Bilang pagtalima sa ating karapatang pantao, minabuti po ng aming programa na gumamit ng mga alias sa pangalan po ng mga suspect at biktima at pagiging limitado din po sa pagbibigay ng mga detalye upang mapangalagaan ang kanilang personal impormasyon. Alinsunod po yan sa umiiral nating batas patungkol sa Data Privacy Act. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ang anumang uri ng karahasan at makiisa sa ating mga programa para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. At para naman po sa ating isinagawang mga community engagement sa loob ng ating lungsod, Balitang Pulisya, matagumpay na natapos ng mga kinatawan ng Olongapo City Police Office ang 3 araw na live-in training sa Capacity Building on Comprehensive Intervention Against Gender-Based Violence or the CIAGBV. Ayan, isinagawa ang pagsasanay sa May Suzuki Hotel, dan po yan sa Barreto, no, sa Barangay Barreto, bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng mga kapulisan sa pagbibigay po ng gender-responsive, victim-centered at right-based police service. Ayan, sa loob po ng 3 araw na yon, aktibong lumahok ang mga kinatawan ng Olongapo City Police Office sa mga lecture, workshop at practical exercises na naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pag-iwas, pagtukoy at tamang pagtugon sa mga kaso ng gender-based violence. Layunin po ng pagsasanay na matiyak na ang mga bawat biktima ng karahasan ay makakatanggap ng maagap, makatao at angkop na serbisyo mula po sa ating mga kapulisan. Alinsunod po yan sa mga umiiral na batas at polisiya. Ayon po sa Olongapo City Police Office, ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang mga kinatawan sa naturang pagsasanay ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng organisasyon na mapaunlad ang kakayahan ng bawat pulis at makapaghatid ng serbisyong may malasakit, paggalang sa karapatang pantao at tunay na malasakit sa bawat miyembro ng komunidad. Patuloy po ang Olongapo City Police Office sa pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng ligtas, inklusibo at mapayapang pamayanan para sa lahat. Walk for a Cause, Olongapo City sama-samang kumikilos laban sa trafficking. Nakibahagi ang mga tauhan ng Olongapo City Police Office sa Walk for a Cause, Olongapo City sama-samang kumikilos laban sa trafficking bilang pagpapakita ng matatag na suporta sa kampanya laban sa human trafficking at sa pagsusulong ng karapatan at dignidad ng bawat mamamayan ngayong araw ng Sabado, July 25, 2026. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Julius A. Jimenez, Deputy City Director for Administration, ang delegasyon ng OCPO sa nasabing aktibidad na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang na organisasyon at mga sektor ng komunidad na nagkaisa sa iisang layunin. Ang wakasan ang mga human trafficking sa pamamagitan ng pagkakaisa, kamalayan at sama-samang pagkilos. Ang paglahok ng OCPO ay sumasalamin sa patuloy nitong pangako na paigtingin ang kampanya laban sa trafficking in persons sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas, pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad at pagpapataas ng kamalayan ng publiko upang maprotektahan ang bawat individual laban sa anumang uri ng pagsasamantala. Isa namang serbisyong nararamdaman ang Olongapo City Police Office nagsagawa ng outreach program sa May Sitio Iram. Patuloy na pagpapakita ng malasakit at tunay na serbisyo publiko ng Olongapo City Police Office sa pamumunayan ng aming City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr. kung saan nga po isinagawang outreach program nitong July 27, 2026, ganap na alas 9:30 ng umaga sa may Sitio Iram Covered Court, New Cabalan, Olongapo City. Kasama ka ba dito, partner? Hindi, partner. Ayun, kasama ang mga Salaan Police Advocacy Support Group, ang Maritime Police Unit,
na nagsagawa na kung saan nga po yung makabuluhang pakikipag-ugnayan sa mga residente sa pamamagitan po ng paghahatid ng serbisyo, pagbibigay po ng mga suporta at pagsasagawa ng iba't ibang lecture ukol sa seguridad, kamalayan sa batas at iba pang mahalagang usapin na may kaugnayan sa kaligtasan ng komunidad. Bahagi rin po ng aming programa na kung saan nga po ay pagpapalakas ng kaalaman ng publiko hinggil sa Unified Emergency Hotline 911 bilang mabilis na at maaasahang paraan ng paghingi ng agarang tulong at pag-uulat ng anumang pong insidente sa kanilang nasasakupan. Layunin po ng ating aktibidad na higit pa pong patatagin ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pamamagitan po ng malasakit, pakikiisa at volunteerismo. Sa pamamagitan po ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na isinusulong ng Pulis Gapo ang serbisyong tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan. Balitang Pulisya, Serbisyong Tapat, OCPO at DepEd Olongapo lumagda sa MOU para sa Action Plan Ligtas Eskwela upang masiguro ang ligtas at payapang kapaligiran para sa kabataan at sa buong komunidad ng mga paaralan. Formal na lumagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang Olongapo City Police Office at ang Department of Education School Division Office ng Olongapo City ngayong araw, July 27, 2026, bandang alas 9 ng umaga. Ang makasaysayang pakikipagkaisa ay pinangunahan ni City Director Police Colonel Junido S. Maniago Jr. para sa OCPO at ni Dr. Imelda P. Makaspak, School Division Superintendent para sa DepEd SDO Olongapo City. Sa ilalim ng Action Plan Ligtas Eskwela, layunin ng magkatuwang na ahensya na pagtibayin ang seguridad sa pamamagitan ng paglalagay ng Police Assistance Desk, pagpapalakas ng mobile at foot patrols sa paligid ng mga paaralan, at pagpapatupad ng mabilis na emergency response. Magsasagawa rin ng mga seminar ukol sa crime prevention, anti-bullying at anti-illegal drug advocacy, pati rin ng mga simulation exercises para sa emergency preparedness tulad ng bomb threat at active shooter drills. Ipinahayag ni Police Colonel Maniago Jr. na ang kaligtasan ng mga kabataan ay isang nakabahaging responsibilidad. Sa pamamagitan ng ugnayan ito kasama si Dr. Makaspak at ang buong SDO Olongapo, mas pinatitibay ng Pulis Gapo ang proteksyon ng bawat mag-aaral at guro upang makapagbuo ng isang ligtas at masiglang lugar ng pag-aaral. Samantala, para naman po sa ating balitang pangkomunidad, bilang bahagi po ng patuloy na kampanya laban po sa mga panloloko, nagsagawa po ng ang lokal na pamahalaan ng Olongapo ng isang anti-scam awareness program para po sa mga senior citizens sa may barangay Calaklan Covered Court kahapon ito, July 29, 2026. Pinangunahan ang programa ni Olongapo City Mayor Attorney Roland C. Paulino Jr., katuwang ang Department of Trade and Industry at ang Olongapo City Police Office upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang ating mga golden age sa iba't ibang uri ng scam na laganap sa kasalukuyan. Kabilang na nga po ang panloloko sa pamamagitan po ng mga text messages, social media at mga tawag sa telepono. Layunin ng programa na maprotektahan ang ating mga senior citizen na kadalasan po nagiging target ng mga manloloko sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng mga praktikal na paraan upang makilala at maiwasan ang mga mapanlinlang na modus. Bilang pasasalamat sa kanilang pakikilahok, tumanggap ng grocery pack ang lahat ng ating mga senior citizens na dumalo sa ating programa. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Siyempre, kabilang na dyan ang City Information and Communication Technology Office, ang Office of the Senior Citizens Affairs, ang Olongapo City Special Programs and Services Office, ang Public Affairs Office, maging ang City Social Welfare and Development Unit at ang ating PhilHealth Indigent Unit. Muli po nga nagpapaalala ang ating Pulis Gapo sa ating mga publiko, lalo na po ang ating mga nakakatanda na maging mapanuri sa ating mga natatanggap na messages, sa ating mga tawag at mga online transactions. Kung may mga kahina-hinalang aktibidad, agad itong iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya at sa mga kinaukulang ahensya. Muli, sa Pulis Gapo, tungo sa komunidad, ugnayan nagbibigay buhay at pag-asa.
At yan po ang ating mga accomplishment on community engagement bilang bahagi po ng ating PNP activities, mga ka-okay. At ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi po ng ating adhikaing isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan po ng ating Community Affairs and Development. Kaya naman po, hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo po nating mailapit sa ating mga kabayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulisga po. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips. Bilang bahagi ng aming pagpapaigting ng Intensified Information Operation para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang lungsod ang layunin ng ating kapulisan. Tama ka dyan, partner, no? Kahapon kasi ang lakas ng ulan, ano? Buti nga ngayon medyo huminto siya, pero paalala pa rin sa publiko, mag-ingat sa kalsada. Ayan, partner, no? Inaasahan ngayon, no, sa ngayong araw na ito, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may paminsan-minsan pong pag-ulan at pagkidlat o pagkulog sa ating pong lugar dito sa ating lungsod. Magdala po tayo ng mga payong o kapote, lalo na po kung meron tayong lakad sa labas, meron tayong mga gala, 'di ba, partner, no? Dahil pong posibleng magkaroon po ng bigla ang buhos ng ulan sa iba't ibang oras ngayong hapon. Ayon sa Pag-asa, ang habagat o southwest monsoon ay patuloy na nakakaapekto sa kaunlurang bahagi ng Luzon. Kaya may posibilidad ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga vulnerable na lugar. Ayan, tama, partner, no? Paalala po sa ating mga motorista, nako, maghinay-hinay sa pagmamaneho kapag basa po ang kalsada at panatilihin po ang ligtas na distansya sa iba pong mga sasakyan, lalo na po sa ating mga nasa harapan. Sa ating pong mga kababayan, ugaliin pong makinig sa opisyal na abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan para po sa mga pinakahuling weather updates. Dumako naman tayo, partners, sa mga safety tips ngayong tag-ulan. Paalala para sa ating mga motorista at commuters ngayong tag-ulan. Tama yan, partner. Tiyaking nasa maayos po ang kondisyon ng inyong mga sasakyan bago bumiyahe. Suriin ang preno, gulong, headlight at windshield wipers. Ayan. Maghinay-hina po sa pagmamaneho. Tulad ng sinabi ko kanina, panatilihin po natin ang distansya, no? Lalong-lalo na po sa ating mga nasa harapan. At least 5 meters away para po meron po tayong oras o panahon para magpreno o lalo na pag may mga sudden stop. At iwasan po natin tumawid sa mga bahang hindi naman alam ang lalim. Ayan. Para naman sa ating mga nagmumotorsiklo, laging magsuot ng dekalidad na helmet at rain gear na may reflector upang maging mas kita sa daan. Mag-ingat sa madudulas na kalsada at iwasan ang biglaang pagpreno o mabilis na pagliko. Sa atin naman pong mga commuters, magdala ng payong o kapote. Mag-ingat po sa pagsakay at pagbaba sa sasakyan, lalo na po kung saan nga po basa ang kalsada. Gumamit lang ng mga pedestrian lane at overpass kung meron at iwasan pong tumawid sa mga rumaragasang baha. Kung makararanas ng malakas na ulan, pagkidlat o pagbaha, mas makabubuting ipagliban muna ang biyahe kung hindi naman ito kinakailangan. Ang kaligtasan ay higit na mahalaga kaysa sa pagmamadali. Mula sa Olongapo City Police Office, muli naming ipinapaalala maging alerto, maging responsable at laging unahin ang kaligtasan sa bawat biyahe. Para sa agarang tulong at mabilis na pagresponde, tumawag agad sa Unified Emergency Hotline 911. Paalala, maging responsable rin po sa paggamit ng social media. Iwasan ng pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at mga komentong maaring magdulot ng takot at makasagabal po sa isinasagawang investigasyon. Hintayin at ibahagi lamang ang mga opisyal na impormasyon mula po sa kinaukulang otoridad. At yan po ang ating mga safety tips for today. Nawain po meron tayong napulot na aral at mag-ingat lagi mga ka-okay. Its management or its sponsor. At para maging updated sa OCPO activities and accomplishments, please follow our Facebook page at Pulisgapo Disiplinado. And please give us your likes and comments and share na rin po sa aming pong Facebook account at Olongapo City Police. Diyan po ninyo makikita ang aming mga conducted activities and accomplishment. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, ang 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko. At nais din po namin ipromote ang programang Sumbong Nyo Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m.
Ganun din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. Ayan po ang aming kabuuan ng aming programa ngayong araw. Magpaalam na tayo, partner. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usaping ng bawat mamamayan. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office. Ang ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Jonido S. Maniago Jr. kasama ang Public Information Officer, Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at ang himpilan ng 97.5 DWOK-FM. Sa aming pong Station Manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama siyempre sina Sir Andrew, Ma'am Joy, DJ Macy and DJ Miko and the rest of the team. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishments, reports, and activities. At syempre ang ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa ating programa sa paghahatid ng ating mahalagang balita para sa ating mga kaubayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Patrolwoman Janisa Binaris. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Dahil sa inyong walang sawang pagsuporta, isang karangalan po ang masungkit ng Olongapo City Police Office ang ikalawang pwesto sa Unit Performance Evaluation Rating o UPER sa antas po ng Provincial and City Police Office sa buong rehiyon. Ang naturang pagkilala ay sumasalamin po sa dedikasyon at mahusay na pamumuno ng aming City Director, syempre, si Police Colonel Jonido S. Maniago Jr. Sama-samang pagsisikap sa bawat isa sa paglaban ng kriminalidad, pagpapanatili po ng kapayapaan at kaayusan at paghahatid ng dekalidad na serbisyo publiko. Isang taos-pusang pasasalamat mula po sa inyong Police Gapo. Ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng mahalagang impormasyon dito lamang sa Balitang Police Gapo.